Naranasan mo na bang umalis pero parang hinati ang puso mo sa dalawa? Yung pakiramdam na kailangan mong iwan ang lahat ng mahal mo para lang mabigyan sila ng buhay na mas maganda. Ito ang kwento ni Randy, isang ordinaryong tatay na may pambihirang pangarap para sa kanyang pamilya. Si Randy, 29 anyos, isang tricycle driver sa Bulacan. Ang bawat araw niya ay pare-pareho lang. Gigising bago pa sumikat ang araw, pipila sa terminal, mag-aabang ng pasahero sa ilalim ng init ng araw. Lahat ng pagod at pawis para lang makauwi ng 300 piso. Sakto lang para sa bigas, ulam at kung may matira para sa baon ng mga bata. Gabi-gabi uuwi siyang pagod, pero pagkakita niya sa ngiti ng asawa niya at sa yakap ng mga anak niya, nawawala lahat ng hirap. Para sa kanya, sapat na yon. Ang makitang masaya sila, sapat na. Pero isang gabi, habang nagsasalo-salo sila sa hapunan, tuyo at kanin, may napansin siyang kakaiba. Ang panganay niyang anak, tahimik lang na kumakain at maya-maya, nakita niyang pumatak ang luha nito. Dahan-dahan siyang lumapit. "Anak, bakit ka umiiyak? May problema ba?" Sumagot ang bata habang pinupunasan ng mga mata. Kasi po, yung sapatos ko po butas na." Sabi po ng mga kaklase ko, ang luma na daw po. Nahihiya po ako pumasok sa school. Parang may bumara sa lalamunan ni Randy. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Niyakap na lang niya ng mahigpit ang anak niya at sinabing, "Anak, huwag kang mag-alala. Gagawa ng paraan si Papa." Pero sa loob-loob niya, parang pinipiga ang puso niya. Ang simpleng hiling ng anak niya, hindi niya maibigay. Nang gabing yon, habang mahimbing na natutulog ang kanyang mag-ina, hindi siya mapakali. Nakatitig lang siya sa kisame, paulit-ulit na nagtatanong sa sarili, "Hanggang kailan ganito? Hanggang kailan ko hahayaang danasin nila ang hirap na to? Ginagawa ko naman ang lahat, pero bakit parang laging kulang?" Doon, sa gitna ng katahimikan at dilim, isang desisyon ang nabuo sa puso niya. Isang desisyon na babago sa buhay nilang lahat. Kinabukasan, mabigat man sa loob, ginawa niya ang kailangang gawin. Ibinenta niya ang kaisa-isa niyang tricycle, ang bumuhay sa kanila sa loob ng maraming taon. Nagbakasakali siyang mangutang sa mga kamag-anak para sa placement fee at sinubukan ang swerte na makapag-abroad. Lahat, itinaya niya. Dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Sa airport, pilit siyang ngumingiti. Ayaw niyang ipakita sa pamilya niya na nasasaktan siya, pero nang yakapin siya ng mahigpit ng kanyang anak, hindi na niya napigilan. Bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. "Pa, huwag ka masyadong magtagal doon, ha? Umuwi ka kaagad," bulong ng anak niya. Bawat salita parang punyal na tumutusok sa puso ni Randy. Pagdating niya sa abroad, para siyang napunta sa ibang mundo, malamig, tahimik. Ang ingay ng Maynila napalitan ng katahimikang nakakabingi. Walang pamilyar na mukha. Walang nag-aabang na mainit na yakap. Sa unang gabi niya, mag-isa siyang kumain ng tinapay sa maliit niyang kwarto. Kinuha niya ang luma niyang wallet, binuklat ito at tinignan ang litrato ng kanyang pamilya. Hinaplos niya ang mga mukha nila at bumulong, "Para sa inyo to, konting tiis lang." Nagsimula ang bagong chapter ng buhay ni Randy. Araw-araw na pagod sa trabaho, gutom na tinitiis para makatipid at lungkot na nilalabanan tuwing gabi. Ang homesickness parang sakit na unti-unting pumapatay sa kaluluwa niya. May mga gabi na gusto na niyang sumuko, umuwi na lang. Pero sa tuwing makikita niya ang ngiti ng pamilya niya sa video call, sa tuwing maririnig niya ang tawa ng mga anak niya, ang lahat ng pagod at hirap ay biglang naglalaho. Napapalitan ito ng bagong lakas, ng bagong pag-asa. Doon niya naintindihan na minsan, hindi mo kailangang maging pinakamatapang. Kailangan mo lang maalala kung para kanino ka lumalaban. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang inspirasyon. Pero ang akala ni Randy, ang pagod, gutom at lungkot na ang pinakamatinding kalaban niya sa abroad. Akala niya, pera lang ang problema. Hindi niya alam may mas mabigat pa palang pagsubok na darating, isang laban na susukat sa tibay ng kanyang puso at pananampalataya. Anong pagsubok kaya ito? Abangan sa part 2 na may title Pagod, Luha at Sakripisyo. Pero di ako susuko. Salamat sa panonood mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa karugtong ng kwento ni Randy. Hanggang sa muli.
Akala mo pagdating mo sa abroad ayos na lahat. Pero minsan, doon mo mararamdaman ang pinakamatinding pagod, hindi lang sa katawan, kundi sa puso't isipan. Ito ang kwento ni Randy, isang kwento na maaaring salamin ng buhay ng marami sa ating mga kababayan. 3 buwan na si Randy sa Middle East. 3 buwan na rin siyang nakikipagbuno sa nakakapasong sikat ng araw bilang isang construction worker. 12 oras na trabaho, araw-araw. Pagod ang katawan, pagod ang isip. Mula sa construction site, uuwi siya sa isang maliit na kwarto, nakasama ang iba pang manggagawa. Ang hapunan? Madalas isang piraso ng tinapay at isang basong tubig lang ang laman ng sikmuran niya bago siya humiga at subukang ipahinga ang katawang halos manlambot na sa pagod. Noong unang linggo niya, puno pa siya ng pag-asa. Excited pa siyang mag-post ng mga litrato, mag-update sa pamilya. Okay lang dito, maayos ang trabaho. Iyon ang laging sinasabi niya. Pero habang tumatagal, ang excitement ay dahan-dahang napalitan ng isang tahimik na lungkot. Isang lungkot na kumakain sa kanya mula sa loob. Walang mapagsabihan, walang makausap. Ang mga kasama niya sa kwarto, pagod din. Pagdating sa bahay, kanya-kanyang higa na lang. Isang gabi nag-video call ang pamilya niya, kitang-kita niya sa screen ang ngiti ng kanyang asawa at ang kislap sa mga mata ng kanyang 5 taong gulang na anak. "Papa, kailan ka uwi?" tanong ng bata. Pilit nang ngumiti si Randy kahit na sa loob-loob niya ay parang pinipiga ang puso niya. "Malapit na anak, mag-iipon lang si Papa para mabilhan kita ng maraming laruan. Okay ka lang ba dyan, Pa? Mukha kang pagod," sabi ng asawa niya. May bahid ng pag-aalala sa boses. Umiling si Randy at pilit na pinasigla ang kanyang mukha. "Hindi, okay na okay ako dito. Malakas pa si Papa. Kayo ang mag-ingat dyan, ha? Huwag kayong mag-alala sa akin." Pero pagkatapos ng tawag, pagkatapos niyang pindutin ang end call button, ang pekeng ngiti ay unti-unting naglaho. Tahimik siyang umupo sa gilid ng kanyang kama, nakatingin lang sa malamig na sahig. Doon niya naramdaman ang bigat ng pagod, ng pangungulila, ng responsibilidad. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya. Ito ba talaga yung kapalit ng mga pangarap ko para sa kanila? Akala niya iyon na ang pinakamabigat na mararamdaman niya. Pero nagkamali siya. Isang araw, habang nagpapahinga siya sa tanghalian, nag-vibrate ang cellphone niya. Isang mensahe mula sa kanyang asawa. Binuksan niya ito at ang mga salitang nabasa niya ay parang isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Ang sabi sa text, "Pa, pasensya ka na ha, kulang kasi yung padala mo. Hindi ko nabayaran yung kuryente natin. Baka maputulan tayo." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Randy. Nag-flashback sa isip niya ang lahat ng sakripisyo, ang 12 oras sa ilalim ng araw, ang pagtitiis sa gutom, ang bawat patak ng pawis na katumbas ng bawat sentimong ipinapadala niya. Pagod na siya pero hindi pa rin pala sapat. Napaupo siya sa isang tabi, huminga ng malalim at napahawak sa kanyang ulo. "Lahat na ginagawa ko," bulong niya sa sarili. "Lahat na tiniis ko. Pero bakit parang kulang pa rin? Bakit ganito?" Pakiramdam niya, gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang umuwi kahit walang-wala. Gusto na lang niyang mayakap ang kanyang mag-ina. Kinabukasan, kahit masakit ang buong katawan at mabigat ang kalooban, pinilit pa rin ni Randy na bumangon at pumasok sa trabaho. Kailangan. Wala siyang choice. Habang naghahalo siya ng semento sa ilalim na naman ng tirik na araw, bigla siyang natigilan. Napatingala siya sa langit at sa isang iglap, naalala niya ang itsura ng kanyang anak noong hinatid siya sa airport. Umiiyak ito, humahagulgol, ayaw bumitaw sa yakap niya. "Para sa kanila to, Randy," sabi niya sa sarili. Para sa kinabukasan nila. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti na may halong sakit at determinasyon. "Hindi ako pwedeng sumuko, kakayanin ko to." Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho. Bawat pagbuhos niya ng semento ay may kasamang panalangin. Panalangin na sana maging sapat na sana balang araw matapos na ang lahat ng sakripisyo. Pero sa gitna ng lahat ng pagod, sa gitna ng kanyang pagpupursigi, may isang balitang dumating sa kanya. Isang balita na hindi niya inaasahan. At iyon ang tuluyang magpapabago sa takbo ng buhay ni Randy. Ano kaya ang balitang ito?
Magiging katapusan na ba ng kanyang paghihirap o simula pa lang ng mas malaking pagsubok? Abangan po natin ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa panonood at kung nakaka-relate kayo sa kwento ni Randy, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa part 3 na may title na Babalik Din Ako at Mas Matatag na Ako. See you sa huling parte ng kwento ni Randy. Alam mo ba yung pakiramdam na ilang taon kang lumaban sa ibang bansa para sa pamilya mo? Tapos isang araw, bigla mo na lang mapagtatanto. Oras na pala para umuwi. Hindi dahil sumuko ka na, kundi dahil natupad mo na, isa-isa, ang lahat ng dahilan kung bakit ka umalis. Ito ang kwento ni Randy, isang kwento ng sakripisyo, pangarap, at ang matamis na pagbabalik sa tahanan. 4 na taon. 4 na mahahabang taon ang ginugol ni Randy bilang isang construction worker sa abroad. Sa simula, para siyang itinapon sa isang dagat ng pagsubok. Ang bawat araw ay isang laban. Laban sa matinding pagod sa trabaho. Laban sa gutom, tinitiis ang sardinas at instant noodles para lang makatipid. At higit sa lahat, laban sa luha at pangungulila sa pamilyang naiwan sa Pilipinas. Ang bawat gabi ay isang paalala ng distansya. Ang tanging nagpapalakas sa kanya ay ang mga video call, ang mga ngiti ng asawa at anak niya sa screen ng cellphone. Pero si Randy, hindi basta-basta sumusuko. Habang tumatagal, natutunan niyang gamitin ang hirap bilang panggatong sa kanyang mga pangarap. Naging disiplinado siya, natutong mag-ipon, magtiis at magplano para sa kinabukasan. Tuwing araw ng sahod, may ritual na siya. Ang perang pinaghirapan niya ay may 2 destinasyon. Kalahati ay diretsyo sa padala para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya at ang kalahati ay maingat niyang inilalagay sa ipon. Noong una, maliit lang ang naiipon niya. Sapat lang para sa maliliit na bagay. Pero sa tulong ng kanyang masipag at maparaan na asawa, ang maliit na ipon na iyon ay nagsimulang magbunga. Unti-unti nakapagpatayo sila ng isang maliit na sari-sari store sa kanilang lugar sa Bulacan. Ang asawa niya ang nagpatakbo, pinapalago ang bawat sentimong pinaghirapan ni Randy. Nagsimula sa maliit hanggang sa lumaki-laki at naging stable na pinagkukunan nila ng dagdag kita. Isang gabi habang abala si Randy sa pagmimix ng semento sa construction site, pagod at pawis, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang video call mula sa kanyang asawa. Kitang-kita niya ang saya sa mukha nito. Pa, may sorpresa ako sa iyo," sigaw ng asawa niya. "Tingnan mo, nakalipat na tayo sa bagong bahay. Oo, simple lang to. Pero pa, sa wakas, atin na to." Sa narinig, biglang nanghina ang mga tuhod ni Randy. Napaupo siya sa isang tabi, hindi makapagsalita. Tahimik lang siya habang pinagmamasdan ang asawa at anak na masayang ipinapakita ang bawat sulok ng kanilang bagong tahanan sa video. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Mga luhang hindi na dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat at tagumpay. Ibinulong niya sa hangin, "Salamat Lord, sulit lahat ng pagod." Pero sa likod ng bawat tagumpay, may kaakibat na bagong pagsubok. Habang mas umaasenso ang kanilang buhay, habang lumalaki ang kanilang negosyo at nababayaran ng mga utang, parang mas lalo namang napapatagal ang kanyang pag-uwi. Ang dating plano na 2 taon lang ay naging 3 tapos naging 4, para bang nasanay na siyang naroon malayo habang ang pamilya niya ay unti-unting bumubuo ng buhay na wala siya. Hanggang isang araw, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit at tools pagkatapos ng trabaho, nilapitan siya ng kanyang kaibigan, isa ring OFW. "Pare, ang saya ko," sabi nito. "Bukas, flight ko na. Pauwi na ako for good." Tiningnan niya si Randy. "Ikaw, kailan ka uuwi?" Ang simpleng tanong na yon ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya. Napaisip siya ng malalim. "Oo nga no, bakit nga ba hanggang ngayon nandito pa rin ako? May sapat na ipon na kami. May negosyo na at lumalaki na ito. Ang anak ko, binata na. Pero ako, nandito pa rin, naiiwan sa parehong kwarto, sa parehong trabaho. Para saan pa ang lahat ng ito kung hindi ko naman sila makakasama?" Kinagabihan, tinawagan niya ang kanyang pamilya. Hindi tulad ng dati na masaya at puno ng kwentuhan, naging tahimik siya sandali.
Huminga siya ng malalim at sa wakas nasabi niya ang mga salitang matagal nang gustong kumawala sa kanyang dibdib. "Paalis na ako," sabi niya, nanginginig ang boses. "Uuwi na ako tapos na yung laban ko rito." Dumating ang araw ng kanyang flight. Walang malalaking balikbayan box. Dala niya lang ay isang maleta na puno ng mga lumang damit, isang lumang cellphone na saksi sa lahat ng kanyang pag-iyak at pagtawa, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang kupas na litrato ng kanyang pamilya na lagi niyang tinitingnan bago matulog. Habang nasa eroplano nakadungaw sa bintana, pinagmasdan niya ang mga ulap sa ibaba. 4 na taon ng kanyang buhay ang iniwan niya sa bansang iyon. Mahina niyang sinabi sa sarili, 4 na taon kong tiniis to, ngayon oras na para bumalik sa kanila. Sa kanyang paglapag sa Pilipinas, sa gitna ng magulong paliparan, natanaw niya sila. Ang kanyang asawa at ang kanyang anak na halos hindi na niya makilala sa laki. Biglang tumakbo ang anak niya palapit sa kanya. "Papa!" sigaw nito. Sinalubong siya ni Randy ng isang mahigpit na yakap. Isang yakap na naglalaman ng 4 na taon ng pangungulila. Isang yakap na puno ng pinaghalong tuwa, sakit, sakripisyo, at sa wakas tagumpay. Ngayon, si Randy ay nasa bahay na nila sa Bulacan. Hindi na siya construction worker. Kasama na niya ang kanyang pamilya. Tumutulong siya sa kanilang lumalagong negosyo at aktibo ring nagvo-volunteer sa kanilang simbahan, kung saan ibinabahagi niya ang kanyang kwento para magbigay inspirasyon sa mga bagong OFW at sa kanilang mga pamilya. Sa isa sa kanyang mga video, sinabi niya, "Alam niyo, hindi habang buhay nasa abroad tayo. Darating ang panahon kailangan din nating umuwi. Pero yung tapang na natutunan mo, yung disiplina sa sarili at higit sa lahat, yung pagmamahal sa pamilya na naging dahilan ng lahat, yun ang baon mo habang buhay. Minsan, kailangan mo talagang umalis at lumayo para matutong lumaban at pahalagahan ang mga bagay na mayroon ka. Pero ang tunay na tagumpay ay hindi lang sa pag-abot ng pangarap, kundi sa pag-alam kung kailan ka dapat bumalik sa kung saan ka tunay na maligaya." Salamat sa panunood. Kung naantig ka sa kwento ni Randy, isang simpleng tatay na lumaban, nagtiis, at sa huli, nakabalik din ng mas matatag, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aming channel. Dahil dito, patuloy tayong maghahatid ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon sa bawat Pilipinong may pangarap, sakripisyo, at pusong hindi kailanman sumusuko. Hanggang sa muli.